Kaunlaran sa Bangsamoro. Tumatalakay sa mga programa at positibong pagbabago sa loob at labas ng rehiyon ng Bangsamoro. Magbibigay kaalaman sa mga isinusulong, ginagawa at nagawang kaunlaran sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mapapanood tuwing Lunes hanggang Biyernes sa official Facebook page ng Bangsamoro Multimedia Network o BMN at Kaunlaran sa Bangsamoro. Kaunlaran sa Bangsamoro. Kaunlaran sa Bangsamoro. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala jami'an wa barakatuh. Isang mabiyayang pagbati ng magandang hapon mga Kabangsamoro sa lahat ng ating mga tagapakinig. Siyempre dahil araw po tayo ngayon ng Biyernes, June 21 taong 2024. Pagbati rin ng magandang hapon mga Kabangsamoro sa ating mga kapatirang mula sa settlers communities. And feel tumagan sa mga kapatid po naming kababayang indigenous people dito sa rehiyon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At syempre nagpapasalamat kami doon sa ating mga kapatiran o mamamayang Bangsamoro na ating mga ka-network na patuloy yung kanilang pagsuporta at pagtangkilik sa ating programang Kaunlaran sa Bangsamoro. Mapapanood po ninyo mga Kabangsamoro dito sa official Facebook page ng Bangsamoro Multimedia Network at sa Bangsamoro page. Yung mga ibang live natin mga Kabangsamoro ay simulcast po sa Bangsamoro page. Sa ngalan ng BMN Technical Team sa pangunguna ni Executive Director Mampaydia Samanudi Ahmad, ang ating mga palagiang kagapay sa technical control, so sa technical side, ating mga guwapong technical control, Sir Hasanuddin Singgo na Tustad Mohamedin Gumaga Sulaiman. Siyempre, one of the sponsor ng ating programa, ang Peace Security and Reconciliation Office of PSRO, at kasama na po dyan yung Office of the Other Bangsamoro Communities o OOBC, Sa ilalim po yan ng Office of the Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bago natin ipagpapatuloy mga Kabangsamoro ang ating talakayin ng Minister of Interior and Local Government, ay announcement po ito mga Kabangsamoro o di kaya ay pagkanyaya dun sa isa sa gawang UBJP Central Mindanao General Assembly bukas. Araw po yan ng Sabado mga Kabangsamoro ay ika-16 ng Zulhijjah 1445 sa Hijri. At syempre inaanyayahan yung mga lahat ng party leaders and members and supporters ng UBJP na nagmumula sa lalawigan ng Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur mga ka-network. Gaganapin po yan bukas, ika-22 ng Hunyo sa MSU Ground, Mindanao State University Ground, Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Sa banda po ito sa Dalikan, mga Kabangsamoro. Sa Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Araw po yan ng Sabado. Ulitin ko po bukas, June 22 taong 2024. Sa pagpapatuloy mga Kabangsamoro, programa pa rin ng Ministry of Interior and Local Government unveils fiscal blueprint for fiscal year 2025. The Ministry of the Interior and Local Government organized a hybrid meeting on March 12 and 13 taong 2024. Ginala po yan sa Barn Ready Office, sa loob ng Bangsamoro Government Center, lungsod ng Cotabato City, para po doon sa marking a significant step toward fiscal year 2025 budget mga Kabangsamoro. Ibig sabihin ay kung saan ilalaan yung budget ng 2025 budget fiscal year. At syempre kasama na po dyan how to encourage collaboration and inclusivity
The event included active participation from head office, field office, focal person, and other top management offices through a virtual meeting. So, via Zoom po yan, mga kabangsamoro. 2 araw po yan na pagpupulong virtual meeting. Siyempre, yung mga kasama na po dyan, yung primary aim ay to involve the field office in the budget process, yung ensuring a comprehensive and inclusive approach to decision making. So, napakahalaga niyan na talakayan, mga kabangsamoro, kasi yung buong taon ay dapat ay meron na talagang mapaggagamitan yung budget for fiscal year taong 2025. So, siyempre, meron po dyan, mga kabangsamoro, yung mga crucial discussion doon sa fiscal year budget guidelines and bangsamoro budget preparation with a specific attention given to the proposed outputs by service and field offices, mga kabangsamoro. So, yan po yung mga discussion, yung mga outlining strategies and objectives to ensure a wise allocation of resources and improve service delivery. So, yan naman po talaga, mga kabangsamoro, ay dapat mapunta sa tamang mamamayang bangsamoro yung mga budget na para sa serbisyo sa bangsamoro. Siyempre, yan po ay pinangunahan ng Minister ng MLG, mga kabangsamoro, and Member of the Parliament ng BTA, Attorney Sha Eliza Dumama Alba, yung nanguna dyan, yung demonstrate yung practical leadership in guiding BARM toward fiscal excellence. At syempre yan po ay suportado, mga kabangsamoro, o guided by the Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim, punong ministro ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So, yan na po, mga kabangsamoro. So, iba't ibang mga opisyalis at mga barangay opisyalis, yung mga opisina na lumahok, mga kabangsamoro, sa virtual meeting na yan. At syempre, kasama na po dyan, mga kabangsamoro, according kay Minister Dumama Alba, yung mga priorities doon sa fiscal year budget 2025 proposal include yung mga critical initiative, yung mga Bangsamoro Local Government Code Information and Educational Campaign rollout, the devolution framework and 2025 election, mga kabangsamoro, at syempre yung Bangsamoro Local Government Academy. At marami pa pong iba, yung mga operationalization of 8 municipalities under the Special Geographic Area BARM. Ayan po ay kasama po dyan, mga kabangsamoro, dun sa binigyang diin ng punong ministro ng BARM, yung steadfast commitment to the enhanced 12-point agenda. Propelling BARM towards comprehensive development, at yung fiscal year, mga kabangsamoro, budget 2025 ay kasama po doon sa preparation seamlessly aligned with the agenda. At yung mga prioridad, mga kabangsamoro, na magaganap o kaunlaran sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Yan, so kabilang lamang yan, mga kabangsamoro, at sa puntong ito ay panoorin muna natin, mga kabangsamoro, yung At the Heart of the UP Eco Savers Program, yung mga plastic waste collection student, kasama po dyan mga estudyante, at yung Vanguard of Change, ay aktibo po silang nag-participate sa collecting plastic waste from their surrounding. Sa UP po ito, North UP Maguindanao del Norte. Panoorin po natin, mga kabangsamoro, yung tinaguriang Eco Saver and yung Pagayawan Municipality. So, nagsimula ito 2016. Yun na, at the very beginning, ang recipient ng ating UP Savers program na ito ay 3 high schools. So sa mga paaralan, inatasan po natin ang mga mag-aaral natin na ipunin ang mga empty bottles. So ang bawat empty bottle na naiipon ay may kaangkop na halaga. Meron palang income, nakatulong sa kanilang pang-araw-araw na kabuhayan.
yung aside sa barangay, yung mga ibang pamilya dito sa aking barangay is naka-receive din ng grocery, naka-receive din sila ng cash. Dahil doon po sa EcoSaver, hindi lang po kami nakatulong sa paglinis ng kapaligiran, kundi nakakita din po kami ng pera. Ang pera po, ginamit ko po siya sa pangbili ng school supply. Walang maiiwan pagayawan. Yan po mga kabang sa mora, no? Yung EcoSaver, pagkilala sa pagayawan ng municipality. Ating pong ipagpapatuloy mga kabang sa mora, ating talakay ng Minister of Local Government, ano? At syempre sa pagpapatuloy ng MLG budget review, ay nagkaroon sila ng fiscal year budget 2025. Yung mga priorities ng Bangsamoro Region and Muslim Mindanao. The Minister of Interior and Local Government budget fiscal year 2025 budget proposal mga Bangsamoro. At syempre, according sa natin held under the auspices of Chief Minister Ahud Ibrahim Vision, ano? Para po doon sa progress o pag-uunlad ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At syempre, yun daw yung pinakamahalagang step forward in regional governance sa mga kaunlaran o yung mga project and development na nangyayari sa Bangsamoro o rehiyon ng Bangsamoro. Ayan, tumagal po yung event mga kabang dalawang araw para go sa Hotel and Restaurant Organize, ano? Organized and facilitated by the Planning Division in collaboration with the Administrative and Finance Services mga Bangsamoro. Marami pong mga official ang nandyan mga regional and field office, ano? Meticulously deliberate a budget proposal, ano? At syempre aligning sources with the aspiration of the Bangsamoro people, ano? Ibig sabihin kung ano yung magiging prioridad o sino yung mga priority mga Bangsamoro para dun sa budget fiscal year taong 2025. Ayan, so siyempre mga kabang kasama na po dyan yung preliminary orientation session and proposal deliberation. Yan po ay pinangunahan ng Minister of Local Government sa demonstrated inclusive and participatory government. So, ang pinakamaganda dyan mga Bangsamoro, yung mga bawat suggestion was extensively evaluated ng Minister of Interior Local Government panel mga Bangsamoro. Ayan po ay pinangunahan ng executive members mga Bangsamoro para consistency, ano? Ensuring the consistency with the Chief Minister ng Bangsamoro Autonomous Region in Mindanao dun sa kanyang vision, ano? And the region overall development goal mga Bangsamoro. Siyempre yung pinangunahan mga Bangsamoro ng Minister ng Interior Local Government sa Eliza Dumama Alba. Ano, at siyempre yung Minister Dr. Ibrahim Minister ng MLG. And nandyan din po mga Bangsamoro si Engineer Calines Dumagay, Director General, ano? And po si Abdullah, Director of Operations Services, ano? At both provided excellent insight from the respective position mga Bangsamoro. So isa pong talakayan yan mga Bangsamoro para kung saan dapat ilalaan yung budget for fiscal year 2025.
So yan po yung sinabi mga Kabangsamoro, binigyan ni Sir Dumama Alba, emphasize the importance of program intervention ownership, stating the proposal and ideal must come from the program implementers, underscoring the strengthening of implementation of the ministry mandate. Ibig sabihin ay palakasin talaga mga Kabangsamoro yung implementasyon at kasama po yan dun sa 12-point agenda na talagang isinusulong ng Chief Minister Agud Balawag Ibrahim. Sa puntong ito mga Kabangsamoro ay mag-commercial tayo, panoorin mo lang Bangsamoro at yung Mujahideen Act. Halalang Bangsamoro. Abdul, di ba rehistrado ka na? Pwede ka nang bumoto sa kauna-unahang BARM Parliamentary Election sa 2025. Inshallah, Fatima. Curious lang ako, ano bang pinagkaiba ng botohan sa BARM ngayong 2025 at ARMM noon? Medyo magkaiba nga. Sa ARMM noon, Regional Governor, Regional Vice Governor at mga miyembro ng Regional Legislative Assembly ang ibinuboto ng mga residente. Sa 2025, ang ating iboboto ay mga miyembro ng Bangsamoro Parliament o mga MP. Ilang MP ang maaari kong iboto? Pwede kang bumoto ng isang parliamentary party member, isa mula sa iyong distrito at representative kung mayroon kang kinabibilangang sektor. Galing nga! Sana maraming Bangsamoro ang makilahok sa first Bangsamoro Parliamentary Election sa 2025. Halalang Bangsamoro. Tayo magbabalik mga Kabangsamoro sa puntong ito. Siyempre pagpapatuloy pa rin natin yung ating dalakayin ng Ministry of Interior and Local Programa pa rin mga Kabangsamoro ng Ministry of Interior and Local Government. At siyempre ito po yung tinatawag natin Regional Peace and Order Council mga Kabangsamoro. Convene virtually for first quarter 2024 mga Kabangsamoro. Promoting stability and progress. Yan po yung mahalaga. Regional Peace and Order Council mga Kabangsamoro held its first quarterly meeting for 2024 yan po yung ginanap utilizing virtual platform Zoom teleconference mga Kabangsamoro. Siyempre yan po yung kabilang sa pinangunahang MLG mga Kabangsamoro. Kasama sa pagpupulong na yan mga Kabangsamoro yung meeting agenda featured crucial updates and discussion on vital to the region welfare and security. At syempre yung panahon pa po yan mga Kabangsamoro plebiscite syempre nagkaroon po dyan yung mga update from Commission on Election Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Syempre yung kasama na po dyan yung mga security preparation isinagawang plebiscite special geographic area. Nandyan po yung mga Philippine National Police o yung mga pro-bar mga Kabangsamoro. And marami pa pong mga opisyalis mga Kabangsamoro nakibahagi sa araw na yan. Kasama rin na pinag-usapan dyan mga Kabangsamoro update on jail facilities and the condition of the woman person deprived of liberty mga Kabangsamoro. Provided by the Bureau of the Jail Management and BJMP BARM at yung BFP yung Bureau of Fire Protection mga Kabangsamoro nag-share din sila mga update on fire prevention activities.
So yan po mga Kabangsamoro, yung mga reorganization ng RPOC was discussed and presented by the Minister of Interior and Local Government. Yan na po yung MLG mga Kabangsamoro. The meeting commenced with the solemn call to order by Chief Minister Balawag Ibrahim, Chairman of the Minister of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So kasalukuyan ng bunong minister ng siya rin po yung chairman ng ARPOC mga Kabangsamoro. So yan po kabilang po dyan sa meeting ay kasama po si Chief Minister emphasizing the seriousness of the agenda at hand. Nandyan din po si Minister Hamid Amanuddin Ibarra of the Ministry of Human Settlement and Development MHSD, member of the ARPOC. Kasama na po yung ibang mga Kabangsamoro. Si Attorney Sa Eliza Dumama, Minister of Interior and Local Government, Secretary Head of the ARPOC, Minister of the Interior and Local Government, yung mga member of the Parliament. So yan po mga Kabangsamoro, yung isa nagawang meeting ay presented po dun sa virtual meeting. At syempre dun sa opening statement ni Chief Minister Hud Balawag Ibrahim underscored the significance of several noteworthy observance. Kasi kung hindi ako nagkakamali ay araw po dyan, including yung Ramadan, Women's Month Bangsamoro History, yung Fire Prevention Month mga Kabangsamoro. Yan po yung highlighted Minister yung importance of the values of inclusivity and resilience embodied by these observants, urging all attendees to recommit to fostering political maturity and maintaining peace and order within the region mga Kabangsamoro. So, alam na po natin yan, natapos na po natin yan, natapos na po yan, mga Kabangsamoro, special geographic area na ngayon ay 8 municipality na. Ayan, sa muli mga Kabangsamoro, pinapaalam po natin sa mamamayang Bangsamoro magaganap na UBJP Central Mindanao General Assembly bukas na po yan, June 22, 2024 mga Kabangsamoro. At gaganapin po yan sa Mindanao State University Ground, Maguindanao del Norte. At syempre mga Kabangsamoro, kami po nagpapasalamat sa ating mga listeners and viewers ng ating programa. Sa lahat-lahat kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagpapakita ng suporta sa ating programang Kaunlaran sa Bangsamoro. Sa lahat, sa loob at labas ng Bangsamoro at nanonood sa ating programa mula Lunes hanggang Biyernes ng hapon. Mabuhay po kayo at gantimpalahan po kayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. So binabati ko na po kayong lahat mga ka-network. Ayan so syempre pagbati lahat-lahat na po mga Kabangsamoro, binabati ko kayo ng isang magandang Biyernes syempre mga Kabangsamoro, sa ngalan ng BMNCO Sir Walid Alfonso, Executive Director Ma'am Paidia Samanudi Akman, Technical Control Sir Hasan Muhammadin Gumaga Sulaiman, at syempre kay BMN Researcher Ma'am Sahara Saban and Ma'am Hasna Bacol, kay Ma'am Hanad Saban sa lahat-lahat ng sumusuporta at bumubuo ng ating programa kami po ay nagpapasalamat. At syempre ngayong hapon ako pa rin ang inyong ka-network, ang anchor person ngayong araw mga Kabangsamoro, si Dato Mines. Maraming salamat and wassalamualaikum warahmatullahi.
Kaunlaran sa Bangsamoro. Tumatalakay sa mga programa at positibong pagbabago sa loob at labas ng rehiyon ng Bangsamoro. Magbibigay kaalaman sa mga isinusulong, ginagawa at nagawang kaunlaran sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mapapanood tuwing Lunes hanggang Biyernes sa official Facebook page ng Bangsamoro Multimedia Network o BMN at Kaunlaran sa Bangsamoro. Kaunlaran sa Bangsamoro. Kaunlaran sa Bangsamoro.